Sa isang iglap, ang masayang selebrasyon ni kasal ay biglang nagbago. Ang tunog ng baso ng champagne, ang marangyang musika, at ang masayang usapan ng mabisita lahat ay biglang tumahimik, na parabang nagyelo ang buong paligid. Ang mga kamag-anak sa paligid ay nakatinginan, litong-lito sa narinig nilang masasakit na salita. Ngunit ang taong nakbitiw ngang magasalitang iyon ay may mapangmating ngiti sa kanyang mga labi. Ang babaeng iyon ay si Corazon, ang aking biyenan ina ni Isabel, ang nobya ng aking nakababatang kapatid na si Miguel. Nakasuot si Corazon ng isang mamahaling Filipiniana, at nagpapakita ng imahe ng isang taong mataas ang pinag-aralan at mapagmahal sa edukasyon. Ngunit ang makasalitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong lason, malayo sa diwa ng edukasyon at punong pangmamaliat sa kapwa. Hindi ako sumagot. Yumuko na lang ako at tahimik na hinikpitan ang hawak sa aking panyo. Ang aking pananahimik ay tila mas lalong nakpalakas ng loop ni Corazon. Sinulyapan niya ng may pandidiri ang aking simpleng bestida. Aba, galing lang ba iyan sa divisoria? Sa isang espesyal na okasyon para sa isang pulis, hindi nararapat na may isang tulad mong hamak na tao rito. Makakasira pa ito sa reputasyon ng kapatid mo. Miguel, tawag ni Corazon sa katabi niyang nobyo. Si Miguel, para hingin ang kanyang paksang-ayon. Naniniwala siyang lubos na ang kanyang manugang, isang elite na pulis, ay ikinahihiya rin ang kapatid nitong hindi nakapagtapos. Ngunit sa sandaling iyon, namutla si Miguel. Hindi dahil sa galit, kundi sa matinding takot at pagkabigo. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na parabang hindi siya makapaniwala, na tila sinasabing, bakit mo sinabi iyan sa taong hindi mo dapat ginagalit? Hindi pa alam ni Corazon. Siya mismo ang nagsindi apoy na jajanig sa buong Pilipinas. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa bulwagang iyon ang nakaisip na sa loob lamang ng ilang minuto, ang tunay na pagkatao ngang kapatid na high school graduate na ito ay mabubunyag, at ang istruktura ngang kapangyarihan sa lugar ay babaliktarin mula sa ugat, at ang mapagmataas na biyenan ay mararanasan ang pinakamatinding impyerno sa kanyang buhay, mamumutla at luluhod. Ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng umikot sa pinakamalakas at pinakamasamang tunog. Ang lahat ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas, nang ibalita sa akin ng aking kapatid na si Miguel na siya ay ikakasal na. Ate, medyo mayabang at mahirap pakisamahan ang nanay ng mapapangasawa ko, sabi ni Miguel na may pag-alala. Ngumiti ako at sumagot, okay lang iyon, para naman ito sa kasal ng mahal kong kapatid. Ngunit ang katotohanan ay, higit pa sa aking inaasahan. Isang biyenan na may pambihirang pagmamataas sa propesyon ng pagiging pulis. Isang baluktot na pananaw na sumusukat sa tao batay lamang sa pinag-aralan. Nang ang katotohanan ito ay sumalungat sa isang hindi matitinak na katotohanan na magpapatahimik sa lahat, ang wedding reception na ito ay magiging isang larangan ng digmaan. Ngayon, magsisimula na ang impyerno. Saksihan natin kung paano wawasakin ng isang mapagmataas na biyenan ang kanyang sa isang marangyang hotel sa Maynila, kung saan nagniningning ang managlalakihang chandelier. Ang bulwagan ay napapalibutan ng pulang karpet. Ito dapat ay isang lugar ng pagdiriwang at kaligayahan. Bilang kapatid ngang nobyo, ako, si Lina, ay tahimik na nakaupo sa dulo ngang upuan ng kamag-anak. Pinagmamasdan ang aking kapatid. Ang aking kapatid na si Miguel ay 30 taong gulang. Malayo ang akwat ng aming edad. Maaga kaming naulila sa aming mga magulang dahil sa isang aksidente, kaya't kami na lamang ang naging pamilya ang isa't isa. Dahil sa kanyang pagsisikap, naging pulis si Miguel at ngayon ay isang detektif na araw-araw na naglilingkod para sa kaligtasan ng mamamayan. Ate, nakarating ako rito dahil sa iyo. Maraming salamat talaga, sabi ni Miguel na may ngiti bago magsimula ang seremonya. Nang mamatay ang aming mga magulang, ako ay nasa high school pa lamang. Para mapalaki si Miguel, tinalikuran ko ang pag-aral sa kolehiyo at nagtrabaho mula umaga hanggang gabi. Kahit hindi ako nakapagtapos, hindi ko ito ikinahiya kailanman. Ang mapalaki ang kapatid ko bilang isang magiting na pulis iyon ang aking karangalan. Ngunit may isang taong yumurak sa karangalang iyon. Hoy, ikaw diyan. Hindi ko gusto na ikaw ang magsasalin ng alak sa akin. Baka mamalasin pa ako. Narinig ko ang isang matalas na boses at itinaas ko ang aking ulo. Nakatayo roon si Corazon, ang ina ngang nobya na si Isabel. Si Corazon ay lumaki bilang isang anak ng isang kilalang pamilyang mayaman sa Maynila, at ang kanyang yumaong asawa ay isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Ginang Corazon, may nagawa po ba akong mali? Mahinahon kong tanong. Ngunit tiningnan lamang ni Corazon ang aking bestidang binili sa department store na parabang isang maruming bagay. Hindi kong may mali kang nagawa, kundi ang presensya mo mismo ang mali. Narinig ko na hindi ka raw nakapagtapos ang high school. Sa panahon na yon,
Sino pa ba ang ganyan? Anong klaseng pagpapalaki ang natanggap mo? Si Miguel ay isang magiting na pulis, nakapagtataka kung kadugo ka nga ba niya. Hindi mahina ang boses ni Corazon. Ang mabisita sa paligid ay nagsimulang tumingin sa aming direksyon. Ang mga kamag-anak ni Isabel na nakaupo sa tabi ko ay nagsimulang magbulungan at tumawa ng patago. Tingnan mo iyon. Halatang halata na mumurahin ang damit niya. Isang high school graduate lang ang representative ng pamilya ng pulis, nakakahiya. Narinig ko ang mabulungan, kinuyom ko ang aking makamao at nagtiis. Kung sasagot ako, masisira lamang ang araw ni Miguel. Ang bida sa araw na ito ay sina Miguel at Isabel. Paumanhin po. Kung nagdulot ako ngang sa mangang loop, humihingi ako ngang tawad, sabi ko at yumuko ng malalim. Ang aking pagpapakumbaba ay tila mas lalong nag-udyok sa sadistikong pagmamataas ni Corazon. Tawad? Kahit sabihin mo pa iyan, ang mataong walang pinag-aralan ay walang modo at walang alam sa tamang asal. Narinig ko kay Miguel na nagtrabaho ka raw ng husto para mapag-aral siya sa universidad. Siguro naman ay lagi mong isinusumbat iyon sa kanya para makahingi ng pera, hindi ba? Hindi ko po iyong ginawa kailanman. Sinungaling. Ang mataong tulad mo ay sanay na mabuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanilang makamag-anak. Nakakainis. Sana ay nakahanap si Miguel ngang isang asawang may mas disenteng pamilya. Pagkatapos ang kasal na ito, huwag ka nang magpapakita sa amin. Ang pagkakaroon ng kamag-anak na high school graduate lang ay isang mansa sa karera ni Miguel bilang pulis, sabi ni Corazon habang iwinawasiwas ang kanyang pamaypay. Ang masalitang iyon ay tumusok ng malalim sa aking puso. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ay para mapag-aral si Miguel. At ngayon, tinatawag niya itong isang mansa. Ngunit hindi pa alam ni Corazon ang aking tunay na trabaho, na hindi ako isang ordinaryong tambay. At sa listahan ng mga panauhin sa kasal na ito, may isang pangalan ng isang tao na hinding-hindi niya maaring kalabanin. Ate, okay ka lang ba? Si Miguel, na napansin ang nangyayari mula sa kanyang upuan, ay lumapit. Ang kanyang mukha ay puno galit at isang di may paliwanag na takot. Alam ni Miguel kung gaano kalaking panganib ang pinasok ng kanyang biyenan. Miguel, tamang-tama ang pagdating mo. Sabihin mo sa kapatid mong ito na ang mga taong hindi nakapagtapos, ay hindi nababagay sa ating marangyang pagtitipon. Lumapit si Corazon kay Miguel, na may nagtatagumpay na ngiti. Nakita ko kung paano biglang namutla si Miguel. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya kay Corazon. Mommy Corazon, mag-sorry po kayo kay ate ngayon din, bago pa mahuli ang lahat. Ha? Ano bang sinasabi mo? Alam mo ba ang posisyon mo? Nang magsalita si Corazon, bumukas ang mabigat na pinto ang bulwagan at pumasok ang isang nahuling bisita. Nang makita ang maaktibong pulis sa loob ang taong iyon, sabay-sabay silang tumayo at nagbigay galang. Ito ang taong pinapangarap ni Corazon na makilala, isang simbolo ng kapangyarihan. Ang pumasok sa entrance ang bulwagan ay isang matandang lalaki na may mayos na puting buhok at nakasuot ang isang eleganteng three-piece suit. Sa kanyang pagpasok, naging tensyonado ang buong paligid. Hindi katakataka, dahil karamihan sa mga kasamahan at superior ni Miguel ay mga aktibong pulis. Imposibleng hindi nila makilala ang muhang ng lalaking iyon. Siya si General Reyes, isang alamat sa Philippine National Police, PNP, na hanggang kamakailan lamang ay humawak ng isa sa pinakamataas na posisyon at ngayon ay nagsisilbing tagapayo sa seguridad ng gobyerno. General Reyes. Maging ang hepe ni Miguel ay halos tumalon mula sa kanyang upuan upang magbigay galang na may malalim na pagyukot. Lahat ng mga pulis sa bulwagan, mga dose-dosena sa kanila, ay sabay-sabay na tumayo ng walang imik. Ang eksena ay naging solemne na parang isang opisyal na seremonya. Ngunit may isang taong iba ang interpretasyon sa nangyayari, si Corazon. Aba, sino iyon? Diyos ko, hindi ba si General Reyes iyan, isang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ko? Miguel. Bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ang isang napakahalagang tao? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Corazon. Mula sa pagiging masungit ay naging isang ngiting mapang-akit. Inakala niyang dumating si General Reyes dahil sa koneksyon ng kanyang yumaong asawa. Tumabi ka nga riyan. Isang kahihiyan kung makikita ka ni General Reyes na isang high school graduate lang. Tinulak ako ni Corazon ng marahas at lumakat patungo kay General Reyes na parabang siya ang reyna ng bulwagan. Mommy Corazon, sandali lang po, huwag ngayon. Delikado po talaga. Pilit na pinipigilan ni Miguel si Corazon sa pamamagitan ng pahawak sa braso nito, ngunit iwinaksi lamang niya ito. Ano ba ang sinasabi mo, Miguel? Trabaho ngang magulang na batiin ang matulad niya para sa kinabukasan mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang magpaalis sa malas na ito.
Lumingon si Corazon at tiningnan ako ng may malamig na mata. Lina, hindi mo ba narinig? Umalis ka na sa lugar na ito ngayon din. Hindi ka namin kamag-anak, isa ka lang dumi. Huwag mo nang dungisan pa ang marangal naming dugo. Kung malaman ni General Reyes ang tungkol sa iyo, tapos na ang karera ni Miguel. Isang mansa, sa wakas ay nagsalita ako. Tahimik, ngunit sapat na malinaw para marinig sa gitna ang ingay. Oh, kung alam mo naman pala, umalis ka na. Hindi ka tanggap-tanggap sa pamilya ngang isang pulis na makaruan ng isang babaeng hindi nakapagtapos at hindi malaman kung ano ang ginagawa sa buhay. Dahil sa iyo, pati ang anak ko ay mapapahiya sa lipunan. Sigaw ni Corazon. Dinuduro ang aking dibdib. Ang kanyang daliri ay tila tumutukoy sa lahat ng aking pinahirapan bilang isang walang kwentang basura. Mommy Corazon, tama na po. Halos pasigaw na ang boses ni Miguel. Alam niya kung bakit hindi ako nakapagtapos, at kung ano ang aking ginagawa sa lipunan ngayon. Ngunit walang naririnig si Corazon. Tila nasisiyahan siyang apihin ang isang babaeng walang pinag-aralan sa harap niya. Aba, hindi ka makasagot? Dahil wala kang pinag-aralan, wala ka ring maisip na isasagot? Ano, kawawa ka naman. Makinig ka, ang mataong tulad mo ay dapat na mamuhay na lang sa dilim, nang tahimik at walang inaabala. Huwag kang mangarap na lumabas sa entablado, masyado pang maaga para sa iyo. Ang nga mapanlait na salita ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mapulis ay nakatinginan ng may pagkalito. Habang nag-aalala sila para kay Miguel, hindi nila alam kung paano makikialam sa kakaibang sitwasyon. Sa sandaling iyon, mukhang may kaguluhan dito, sabi ni General Reyes na dahan-dahang lumapit at huminto sa aming tabi. Naghihintay naman si Corazon, na may pekeng ngiti, at hinarap ang general. General Reyes, matagal na po tayong hindi nakikita. Ako po si Corazon, asawa ng yumaong Secretary de Leon. Maraming salamat po sa pagdalo para sa manugang ko. Ah, Ginang de Leon, pasensya na, maikling sagot ng general, ngunit ang kanyang mamata ay dumaan kay Corazon at diretso sa akin nakatingin. Hindi ito napansin ni Corazon at nagpatuloy. General, paumanhin po, may isang taong hindi karapat-dapat na nandito ngayon, pero paalisin ko na po siya agad. Huwag po kayong mag-alala. Halika. Lina, bastos ka sa harap ni General. Umalis ka na. Nang hawakan ni Corazon ang aking braso at pilit akong kinalatkad, isang malakas at mabigat na boses ang nagpatigil sa lahat. Tigilan mo iyan, sabi ni General Reyes, at ang boses niya ay nagpayanig sa buong bulwagan. Ang lamig sa kanyang tinig ay nagpatigil kay Corazon. General, may problema po ba? Tanong ni Corazon na may pagtataka. Ngunit ang susunod na sinabi ang general ay hindi niya lubos na maunawaan. Ginang de Leon, kanino ka ba nagsasalitain ganyang kabastusan? Ha? Kanino? Siyempre sa babaeng ito na hindi nakapagtapos at walang matinong trabaho. Biglang nanliit ang mga mata ni General Reyes. At ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Hindi niya pinansin si Corazon at humakbang pasulong. Sa harap ng lahat ng gabisita, yumuko siya ng malalim sa akin. Binibining Lina Cruz, isang malaking karangalan po na maimbitahan ninyo ako ngayon. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkahuli. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga pulis ay nanlalaki ang mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang buhay na alamat ng PNP, si General Reyes, ay nagbigay ng pinakamataas na paggalang sa isang simpleng kamag-anak isang babaeng minamaliit dahil sa hindi pagtatapos ng pag-aaral. Ngunit kahit na nasaksihan ang kakaibang tanawin, hindi pa rin nagbago ang pananaw ni Corazon. Sa kanyang isip, nakamali lang si General Reyes. General, nakakamali po kayo. Kapatid lang po siya ni Miguel, isang high school graduate. Hindi po siya karapat-dapat sa ganyang paggalang. Baka po napakamalan niyo siya sa ibang importanteng tao. Hahaha, palabiro pala kayo, sabi ni Corazon na may pilit na ngiti habang tinatapik ang aking balikat. Lina, habang mabait pa si General, umalis ka na, bago ka palalong mapahiya. General, paumanhin po. Itong babaeng ito, dahil walang pinag-aralan, hindi marunong makiramdam. Hindi niya maindinihan na wala siya sa lugar. Isang kaawa-awang nilalang. Tahimik akong nakinig sa mga salita ni Corazon. Ang dulong kanyang nadaliri na dumidikit sa aking bestida na parang dumi, ang ngatingin niyang punong pandidiri lahat ay malalim na nakatatak sa aking puso. Inakala niya sigurong ang pananahimik ko ay tandaan kahinaan, kaya't lalo pa niyang tinaasan ang kanyang pang-iinsulto. Paano ka naman magkakaroon ng matinong trabaho kung high school graduate ka lang? Siguro nagtatrabaho ka lang sa isang pabrika na punong langis, o baka naman nagbebenta kang aliw para kumita.
Huwag mong isumbat na pinalaki mo si Miguel sa maruming pera. Ipapasoli ko sa kanya ang lahat ng ginastos mo mula sa sweldo niya bilang pulis. At pagkatapos nun, tapos na tayo. Naintindihan mo? Bulong ni Corazon sa aking tainga na may tinig na parang ahas. Ang masalitang iyon ay parang pagtapon sa basura ang 20 taon ng aking buhay na inilaan para kay Miguel. Noong araw na namatay ang aming na magulang, habang hawak ko ang kamay ng umiyak na si Miguel, ipinangako ko, poprotektahan ko ang batang ito anuman ang mangyari, at palalakihin siyang isang mabuting tao. Pagkatapos kong makapagtapos ng high school, nagkaroon ako ng maraming trabaho. Sa umaga, nagde-deliver ako ng diaryo. Sa tanghali, nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang construction site. Sa gabi, nahuhugas akong pinggan. Habang tinitingnan ko ang aking makamay na bitak-bitak dahil sa malamig na tubig tuwing taglamig, umiyak ako sa tuwa sa tuwing nakikita ko ang report card ni Miguel. Nang makapasa siya sa Police Academy, mas ipinakmalaki ko pa iyon kaysa sa sarili kong tagumpay. Lahat ng iyon, tinawat ng babaeng ito na maruming pera, at kahihiyan. Mommy Corazon, tama na po, sigaw ni Miguel. Walang pakialam sa kanyang posisyon bilang nobyo o sa mamatangang iba, hinarangan niya si Corazon. Si ate ang pinakarespetado kong tao sa buong mundo. Ano ngayon kung hindi siya nakapagtapos? Kung wala si ate, wala ako rito ngayon. Ang pag-insulto sa kanya ay pag-insulto na rin sa akin. Nagkagulo ang gabuwag, sa sigaw ni Miguel. Nagunit si Corazon ay nanatiling kalmado at sinabi kay Miguel na parang ipinapanggaralang ito. Miguel, bata ka pa. Naintindihan ko na dahil nasa isang marangal kang propesyon, nagiging malambot ka sa iyong kamag-anak. Pero, may mga mundo para sa bawat isa. Ang matulat niyang nasa laylayan at ang matulat nating pinili ay hindi dapat magsama. Makakasira lang ito sa disiplina ng organisasyon. Sigurado akong sasang-ayon si General Reyes. Lumingon si Corazon kay General Reyes para humingi NG pagsang-ayon. Si General Reyes ay nanatiling walang ekspresyon at nakatingin lamang sa akin. Sa kanyang mamata, mayroong halong hindi may paliwanag na pagkamuhi kay Corazon at pahingingang paumanhin sa akin. Binibining Lina, ang pananahimik mo ba ay dahil sa awa sa kanila, o para sa iyong kapatid? Mahinahon na tanong ni General Reyes. Lahat ng mata ay muling napunta sa akin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at tiningnan ang nga mata ni Corazon. Ayoko lang pong masira ang kasal ng kapatid ko, pero pinutol ko ang aking salita at tumingin sa isang sulok ng bulwagan. Dun, ang mga staff na kanina ay tahimik na nagsisilbi, ay nakapalibot na ngayon kay General Reyes. Ang kanilang matatalas na tingin ay hindi para sa ordinaryong maempleyado ang hotel. Pero hindi ko na pumatitis na insultuhin pa ang aking pamilya at ang aking trabaho. Huwag mo akong patawanin. Anong trabaho naman ang makukuha ng isang high school graduate? Tagahugas ng pinggan? O baka naman? Nang magpapatuloy pa si Corazon, kinuha ni General Reyes ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang napakahalagang dokumento na may selyo ang PNP. Ginang De Leon, mukhang hindi mo talaga alam kung saang organisasyon nabibilang si Binibining Lina Cruz at kung ano ang kanyang tungkulin. Naging mas malamig ang boses ng general. Tinaasan ng kilay ni Corazon at tumawa ng mapakla. Ano po ang sinasabi ninyo? Isa lang siyang tambay o kung ano paman, iyon din ang sinabi sa akin ni Miguel. Sinabi iyon sa iyo ni Miguel dahil may tungkulin siyang ilihim ito. Ngunit sa ganitong kalaking insulto, kailangan ng protektahan ng organisasyon ang kanyang karangalan. Binuksan ni General Reyes ang sobre at ipinakita ang laman nito sa harap ni Corazon. Nakasulat doon ang isang bagay na hindi kayang isipin ni Corazon. Ano ito? Biglang namutla si Corazon. Ang hawak niyang pamaypay ay nahulog sa sahig. Ang nakita niya ay isang patunay ngang isang espesyal na posisyon, isang posisyon na niliha para labanan ang kadiliman ng bansa, na nakuha sa pamamagitan ng duguan niyang pagsisikap habang nagtatrabaho bilang isang high school graduate. Hindi. Impossible. Hindi ito totoo. Umalingaw ang sigaw ni Corazon sa buong bulwagan. Ngunit ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang nanginginig na daliri ni Corazon ay nakaturo sa isang anonymous commission na may selyo mula sa Office of the PNP Chief na ipinakita ni General Reyes. Ngunit sa sobrang gulat, tila tumanggi ang kanyang utak na tanggapin ang katotohanan. Hahaha, General, masyado naman kayong magbiro. Pekeng dokumento. Peke ito. Lina. Saan mo pinagawa itong detalyadong pekeng ito? At lokohin si General Reyes para gawin ang palabas na ito? Ito ay isang malaking krimen. Ang boses ni Corazon ay tumaas na tila nababaliw.
Inagaw niya ang dokumento mula sa kamay ni General Reyes at kinumot ito sa harap ng lahat, saka itinapon sa sahig. Mommy Corazon, ano po ang ginagawa ninyo? Sigaw ni Miguel, ngunit hindi siya pinansin ni Corazon at humakbang patungo sa akin. Ang kanyang muha ay namumula sa galit at kahihiyan, at ang kanyang hitsura ay parang demonyo. Makinig kayo, lahat, huwag kayong maniwala. Ang babaeng ito ay isang high school graduate lang. Imposibleng mangyari na ang isang taong hindi nakatapos ay makaroon ng kinalaman sa PNP. Siguradong ginamit niya ang posisyon ni Miguel para makipagsabwatan sa isang manloloko at gamitin si General Reyes. Tingnan ninyo, tatawag akong security hotel at ipapalabas ang manlolokong ito. Miguel, magising ka na, kung papanigan mo ang kapatid mong ito, matatapos na rin ang karera mo bilang pulis. Ngayon din, sabihin mo na pinuputol mo na ang ugnayan mo sa kanya. Tahimik kong tiningnan ang lukot na dokumento sa sahig. Ang galit ni Corazon ay hindi na mapigilan. Inakala niyang ang pananahimik ko ay tandangang pagkatalo. Ano na, hindi ka na makapagsalita dahil nabisto na ang panloloko mo? Dahil wala kang pinag-aralan, iyan lang ang kaya mong gawin na kasinungalingan. Alamin mo ang lugar mo. Isa kang lason sa aming marangal na pamilya at sa pamilya ng isang pulis. Ang lason ay kailangang alisin. Hindi ba? Tinawag ni Corazon ang staff ng hotel at itinuro ako. Dalhin ninyo ang babaeng ito palabas ngayon din. Trespassing siya. Isang kriminal na nakpanggap at dumungis sa sagradong kasal na ito. Nakatinginan ang nga staff ng hotel na may pagkalito. Sa isang panik, ang ina ng nobya, isa sa mga pangunahing tao sa okasyon. Sa kabilang panik, isang babaeng binigyan ng pinakamataas na paggalang ng isang alamat sa PNP. Hindi nila alam kung sino ang susundin. Ano pang ginagawa ninyo? Gawin ninyo agad. Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? Siya ay si Secretary De Leon, isang dating mataas na opisyal. Ang salita ko ay salita na rin sa may-ari ng hotel na ito. Nang akmang mangingibabaw na ang boses ni Corazon. Ang kapatid kong si Miguel, na kanina pa'y nakayuko at nanginginig ang balikat, ay sumigaw na tila napuno na. Tama na, Mommy Corazon, sinira mo ang araw na ito, ang araw namin ni Isabel, at ginawa mo itong impyerno gamit ang sarili mong makamay. Ang boses ni Miguel ay malamig at punong kalungkutan. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na kamay para i-set sa speaker mode ang kanyang telepono at ilagay ito sa mesa. Anong sinasabi mo? Para naman sa iyo ang ginagawa ko. Manahimik po kayo. May ipaparinig ako sa inyo. Mensahe mula sa isang taong gustong-gusto sanang dumalo sa kasal na ito, ngunit hindi nakarating dahil sa isang mahalagang tungkulin para sa bansa. Isang mensahe mula sa aming tunay na ama. Nang pindutin ni Miguel ang play button, isang mabigat at pamilyar na boses ng lalaki ang umaling-ongaw mula sa mga speaker. Nang marinig ito, ang mga pulis mula sa ranggoong hepe pababa ay biglang tumayo ng mas may pagalang kaysa kanina. Ang may-ari ng boses ay ang kasalukuyang PNP chief ang pinuno ng buong kapulisan ng Pilipinas. Miguel Cruz at Isabel De Leon, binabati ko kayo sa inyong kasal. Nais ko sanang personal na dumalo, ngunit patawarin ninyo ako. At sa aking mentor na naririyan, ang hindi matatawarang yaman ng ating bansa, binibining Lina Cruz. Lubos kong ikinagagalak na ang iyong kapatid ay nakahanap ng isang napakagandang asawa. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang muka ni Corazon ay biglang naging kulay abo. Binibining Lina, noong 15 taong gulang ka pa lamang at nagsimulang magtrabaho, habang pinapalaki mo ang iyong kapatid, pinag-aralan mo ng mag-isa ang batas at information engineering, at ikaw ang nagtayo ng pundasyon ng ating cybercrime defense. Hindi ko iyon malilimutan kailanman. Kung wala ka, hindi mapapanatili ang kapayapaan sa Pilipinas ngayon. Sa likod ng iyong pagiging high school graduate, patuloy mong pinoprotektahan ang bansa mula sa anino. Ang iyong pagpapakumbaba ay laging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Doon nagtapos ang voice message. Ngunit ang epekto nito ay parang isang pagsabog ng bomba na naiwan sa bulwagan. Ano? Isang tunog ng pagkawala ng hininga ang lumabas sa lalamunan ni Corazon. Pilit niyang iwinawaksi ang kanyang ulo, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Ang kapatid na high school graduate ay mentor ng PNP chief, ang Pundasyon ng Cybercrime Defense. Mommy Corazon, si ate ay hindi nakapagtapos ng high school. Totoo po iyon, pero iyon ay dahil isinakripisyo niya ang kanyang pag-aaral para suportahan ang pamilya. Ang kanyang talino at kakayahan ay nasa level na kailangan pang yumuko ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Pinulot ni Miguel ang lukot na dokumento sa sahig, maingat na inunat ito, at ibinalik sa aking makamay. Itinago ni ate ang kanyang karera, at nanatiling isang simpleng kapatid na high school graduate para sa akin. Mommy Corazon, marami sa mga serbisyo ng gobyerno na ginagamit ninyo,
Ang seguridad NG smartphone ninyo lahat iyan ay gumagamit NG, mega algorithm na binuo ni ate. Kung wala si ate na minamaliit ninyo bilang hamak, kahit ang pamumuhay ninyo ay hindi magiging posible. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Corazon. Ang matingin ng mga bisita, na kanina ay may halong awa at panunuya, ay naging pahanga at pagkamuhi kay Corazon. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Tiningnan ni General Reyes si Corazon ng may malamig na mga mata at binitawan ang huling salita. Siya nga pala, Ginang de Leon, mayroon kaming natanggap na nakakabahalang ulat tungkol sa mga ari-ariang iniwan ng iyong yumaong asawa. Ang pangalan niya ay lumabas sa listahan ng isang kaso ngang malawakang embezzlement na iniimbestigahan ng team ni Binibining Lina. Ano? Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang kulay sa mukha ni Corazon. Ano ang sinasabi ninyo, General? Ang asawa ko ay isang malinis na opisyal na naglingkod para sa pagunlad ng bansa. Ang pagbibintang ng ganyang karumal-dumal na krimen. Kahit kayo pa, General, hindi ko iyan palalampasin. Sumigaw si Corazon na parang naghihingalo. Ngunit si General Reyes ay nanatiling walang ekspresyon at tahimik na nakatingin sa akin. Binibining Lina, nanahimik ka para sa iyong kapatid at dahil sa utang na loob, ngunit mukhang hindi na ito maaring itago pa. Huminga ako ng malalim. Ang plano ko talaga ay manatiling isang high school graduate na kapatid hanggang matapos ang kasal na ito. Ang magkaroon ng masayang pamilya si Miguel, iyon lang ang aking hiling at ang kabuuan ng aking payapang buhay. Ginang Corazon, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sabi ko na may nanginginig na boses. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Nagpapasalamat? Anong kalokohan iyan? Ang yumaong asawa ninyo, si Secretary de Leon, 15 taon na ang nakalipas, ay tinulungan kaming magkapatid nang kami ay nawawala sa landas. Siya ang kumuha sa akin bilang isang clerk sa isang non-government organization kahit wala akong pinag-aralan. Kaya, para sa utang na loob ko sa kanya, nanahimik ako hanggang ngayon, kahit na natuklasan ko ang katotohanan sa likod nito. Nagulat si Corazon sa aking mga sinabi. Anong sinasabi mo, clerk? Ngayon ko lang narinig na naging clerk ka, at anong katotohanan? Habang nagtatrabaho bilang clerk, nag-aral ako ng programming at data analysis ng mag-isa. Dahil nawalan kami ng magulang at kailangan kong buhayin si Miguel, kinailangan kong maging mas mahusay ng maraming beses kaysa sa iba. Naalala ko ang aking kabataan. Matapos matulog si Miguel, sa ilalim ng ilawng poste, kinukumpuni ko ang isang lumang computer na itinapon at binabasa ang malibro hanggang sa masira ang maito. Sa araw, nagtatrabaho ako sa putikan. Sa gabi, nangongolekta ako ng piraso ng impormasyon sa digital na mundo. Para sa akin, ang pader nga edukasyon ay hindi isang bagay na dapat lampasan, kundi isang bagay na dapat wasakin. Isang araw, nakakita akong isang kakaibang daloing pondo sa sistema ngaming opisina. Ito ay malaking halaga ang pampublikong pondo na dumadaloy sa isang partikular na personal na account sa pamamagitan ng maraming dummy companies. Ang may-ari ng account na iyon ay ang inyong asawa, si Secretary de Leon. Hindi totoo, kasinungalingan iyan. Hindi. Totoo po iyon. Noong panahong iyon, naisip ko na kung isisiwalat ko iyon, hindi ko mapoprotektahan ang buhay ni Miguel, kaya't ako na lang mismo ang nakbura ng malog at itinago ang ebidensya. Iyon ang aking paraan ng pagbabayad ng utang na loob sa kanya. Ngunit napansin niya ang aking talento at inirekomenda ako sa isang lugar. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lumang ngunit maingat na iningatang kwaderno. Nakasulat doon ang hindi mabilang na magformula at ang recommendation letter na nagpabago sa aking buhay. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin, Binibining Cruz, ang iyong talento ay hindi dapat gamitin para pagtakpan ang kasalanan ng isang tao. Mula ngayon, gamitin mo ito para protektahan ang bansa. Iyon ang naging dahilan kung bakit ako naging anonymous cybersecurity consultant ng PNP. Nakaroon ng bulungan sa buong bulwagan. Ang mapulis ay nagulat sa pangalan ni Secretary de Leon na aking binanggit. Siya ay dating tinaguriang ama ng cybercrime defense. Ngunit ang sismis na sangkot siya sa malawakang embezzlement ay nanatiling isang urban legend. Hindi ko tinalikuran ang edukasyon. Pinili kong maging kalasak na magpoprotekta sa bansa sa isang lugar na hindi kayang sukatin ngang limitasyon ng edukasyon. Ginang Corazon, malaya kayong maliitin ako bilang isang high school graduate. Ngunit huwag ninyong kalimutan na ang high school graduate na babaeng ito ang nagbabantay sa survivor's pension na sumusuporta sa inyong pamumuhay sa loob ng 15 taon. Ang mukha ni Corazon ay kasing puti na ang isang multo. Ang marangal na pamilyang ipinagmamalaki niya,
Ang elit niyang asawa lahat ay nakatayo lamang sa isang kastilyong buhangin na binuo ng aking pananahimik. Kung gayon, ang maari-ariang iniwan ng asawa ko, lahat ng iyon, marami sa iyon, ay posibleng nakuha sa hindi tamang paraan. At ngayon, isang team mula sa PNP ang kumikilos para alamin ang buong katotohanan. Ang dahilan kung bakit narito si General Reyes ngayon ay hindi lang para makipagkita sa akin. Narito rin siya para magbigay ng isang anunsyo sa inyo. Tumango si General Reyes ng may kabigatan. Si Binibining Lina ay handang patawarin ang iyong kabastusan, ngunit ininsulto mo ang kanyang karangalan at nagbiting ng salita na nagpapababa sa moral ng buong PNP. Hindi na ito isang simpleng problema ng pamilya. Sumunyas ang general sa dalawang lalaki na nakatayo sa likod ni Corazon. Sila ay mga detektif na kanina pa nagpapanggap na staff. Ginang Corazon de Leon, mayroon kaming search warrant para sa iyong tirahan at mga kaunay na ari-arian. Ikaw ay pinaghihinalaang nagtago ng ninakaw na pondo ng iyong yumaong asawa at sangkot sa organisadong money laundering. Ang data na sinuri ni Binibining Lina ang naging huling ebidensya. Napaluhod si Corazon sa sahig. Ang marangyang bulwagan ay sinampal ng isang malamig na katotohanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Si Isabel, ang nobya, ay nakatingin sa kanyang bumagsak na ina na may isa pang nakakagulat na katotohanan na nakatago sa kanyang ekspresyon. Mommy, totoo pala ang usap-usapang iyon. Ang nanginginig na boses ni Isabel ang bumasak sa katahimikan. Ang kanyang mamata ay nakatutok, hindi sa kanyang ina, kundi sa aking kapatid na si Miguel. Miguel, alam mo pala. Alam mo ang totoong dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Muling napuno ng pait ang mukha ni Miguel. Ang paghihiganti ay papasok na sa isang malupit na yugto na susubok sa tibay ng kanilang pamilya. Ang kapaligiran sa bulwagan ay hindi na para sa isang pagdiriwang. Ang mensahe mula sa PNP chief, ang anunsyo ni General Reyes, at ang pagdating ng mga detektif ang liwanag mula sa chandelier ay lalo pang nagpatingkat sa kalunos-lunos na eksena. Si Corazon, na nakaluhot sa sahig, ay humawak sa laylayan ng damit ng kanyang anak na si Isabel. Isabel, sabihin mo sa kanila, lahat ng sinasabi ng babaeng iyan ay kasinungalingan. Ang daddy mo? Nagnakaw? Imposible. Isang pagkakamali lang ito, Isabel. Ngunit marahan, ngunit may pagtanggi, na inalis ni Isabel ang kamay ng kanyang ina. Mula sa kanyang mata, bumuhos ang malalaking butil ng luha. Mommy, tama na. Hindi na natin ito may tatago pa. Mula nang mamatay si Daddy, alam ko nang nahihirap na tayo. Ang nanotis ng singilin. Ang nabanta ng pagsamsam ng ari-arian. Pero hindi mo kayang isuko ang iyong pride at nagpatuloy ka sa marangyang pamumuhay. Ginawa ko iyon para protektahan ang karangalan ng pamilya de Leon. Para may pakasal ka sa isang disenteng pamilya. At para doon, ginamit mo si Miguel, hindi ba? Napasinghap ang lahat sa sinabi ni Isabel. Si Miguel ay nanigas na parang bato, nakatingin kay Isabel. Miguel, patawarin mo ako, patawad talaga. Sinabi sa akin ni Mommy na kung magpapakasal ako sa isang pulis, ang nakasalanan ni Daddy at ang ating mautang ay mabubura sa tulong ng kapangyarihan ng pulisya. Nang malaman niyang mabait ka at ang ate mo lang ang natitira mong kamag-anak, natuwa si Mommy dahil madali ka raw kontrolin. Isabel, ang boses ni Miguel ay paos at halos hindi marinig. Para sa kanya, si Isabel ang kanyang lakas at ang babaeng pinakamamahal niya. Ang katotohanang ang kanilang kasal ay maaring isang patibong lamang para gamitin ang kapangyarihan ng pulisya ay sumira sa kanyang puso. Noong una, sumunod lang ako sa utos ni Mommy. Pero habang kasama kita, Miguel, minahal talaga kita, kaya natakot akong makilala si ate. Narinig kong matalino at matalas daw siya, at natakot ako na kapag nalaman niya ang lahat, masisira ang kaligayahang ito. Napahagulgol si Isabel. Nang mapagtanto ni Corazon na ang lahat ng kanyang plano ay nabunyag, ako naman ang kanyang tiningnan ng masama. Ang kanyang mata ay wala ng bahit ng katinuan, puno na lamang ng put, kasalanan ko ang lahat. Ano ang masama roon? Ang pulisya ay may kapangyarihan, kaya dapat gamitin. Ang asawa ko ay naglingkod sa bansa, kaya may karapatan kaming makinabang doon, at sinira iyon ng babaeng ito na high school graduate lang. Kung wala ka lang sana, si Miguel ay naging tapat na aso ko at pinrotektahan ang pamilya de Leon. Tumayo si Corazon at sinugot ako, ngunit agad siyang pinigilan ng madetektip. Bitawan ninyo ako si Corazon de Leon. Hindi ako basta-bastang mahahawakan ng mahamak na tulad ninyo. Ikaw, dahil sa pakikialam mo, nasira ang buhay ko. Masaya ka na bang sinira mo ang kasal ng kapatid mo? Demonyo ka. Halimaw na walang puso't kaluluwa. Ang masigaw ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan.
maging ang ibang makamag-anak ay napapalingon na sa kahihiyan. Humakbang ako palapit kay Corazon, tiningnan ako mga detective na may pag-aalala. Sinabi ko, okay lang ako, at huminto sa harap niya. Ginang Corazon, may isang malaki kang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kailanman sinubukang sirain ang kasal ni Miguel. Nais ko lamang na mamuhay siya sa isang tunay na pag-ibig. Kung inamin mo lang ang iyong makasalanan at namuhay ng tapat kasama si Isabel, handa kong dalhin ang data na ito sa aking libingan. Ipinakita ko sa kanya ang aking tablet. Dun, makikita ang isang record ng transaksyon na ginagawa niya sa likod ng mapangyayari. Kahit sa gitna ng reception, sa gitna ng kasal na ito, sinubukan mong ilipat ang nga nakatagong pondo ng iyong yumaong asawa sa isang offshore paper company. Ginawa mo iyon sa loob lamang ng 15 minuto habang nagpapalit ang damit ang mabagong kasal. Dahil na-detect ko ang money transfer na iyon, kinailangan kong kumilos. Ginamit mo ang kasal ng iyong kapatid bilang isang kasangkapan para pagtakpan ang iyong krimen. Iyon ang nag-isang dahilan kung bakit hindi kita mapatawad. Nawala ang huling sinak ng liwanag sa mga mata ni Corazon. Sa wakas ay nagsimula na niyang maintindihan kung gaano kalaking katangahan ang kanyang ginawa, ngunit ang sitwasyon ay lalo pang lumala. Ate, Miguel, sinubukan ni Isabel na hawakan ang braso ni Miguel, ngunit dahan-dahan itong inalis ni Miguel. Isabel, totoo ang pagmamahal ko sa iyo, pero isa akong pulis. Sa mga mata ni Miguel, makikita ang pagdurusa sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Ngunit bago pa niya masabi ang susunod niyang salita, isang nakakairitang tunok ng feedback ang umalingaw-ngaw mula sa mas speaker, at isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang narinig sa buong bulwagan. Hoy, hoy! Mukhang ang saya diyan. Ginang De Leon, nasaan na ang parte namin? Hindi pa dumarating sa offshore account ang parang ipinangako mo. Anong nangyayari? Muling nagulat si Corazon. Iyon ang boses ng isang leader, ng isang crime syndicate na lim niyang kinakasabwat. Dahil sa aking pagsusuri, ang pinakamasamang katotohanan ay malapit ng mabunyak na hindi lang niya itinago ang ninakaw na pera, kundi nakisali rin siya sa money laundering ng isang kriminal na organisasyon. Ang malabasan ng bulwagan ay isa-isang isinara. Ang sitwasyon ay lumampas na sa isang simpleng alitan ng pamilya o kaso ng pagnanakaw. Ito ay papunta na sa pagbubunyag ng isang malawakang organisadong krimen. Binibining Lina, trabaho na namin ito mula rito. Isama mo ang kapatid mo at lumabas na kayo, sabi ni General Reyes na may seryosong ekspresyon. Ngunit umiling tanging ako lamang, na nakakaalam ng buong sistema, ang makakapag-ayos ng kaguluhang ito. At sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin. Isang hindi kapansin-pansing lalaki na nakaupo sa upuan ng makamag-anak ang humawak ng isang kutsilyo at tumakbo papalapit sa akin. Mamatay ka na, kung wala ka lang sana. Isang sigaw ang bumasak sa katahimikan habang isang lalaki mula sa upuan ng makamag-anak ang sumugot. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang matalim na patalim, parang isang fruit knife. Ang target niya ay ako, si Lina Cruz. Napuno ngang sigawan ang bulwagan. Habang nakakagulo ang nga tao, dire-diretsong tumakbo ang lalaki patungo sa akin. Ang lalaking iyon ay si Rico, ang dating sekretaryo ng yumaong asawa ni Corazon. Siya rin ang kasabwat ni Corazon at ang tulay sa pagitan nila at NK Crime Syndicate. Ate, sigaw ni Miguel, sinusubukang protektahan ako, ngunit huli na siya. Inasahan ng lahat ang isang madugong eksena. Si Corazon lamang ang may baliw na ngiti at sumisigaw ng, sige, tapusin mo na siya. Ngunit sa susunod na sandali, hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Nang iwinasiwas ng lalaki ang kutsilyo, umiwas ako sa atake sa pamamagitan ng kaunting galaw. Hindi lang iyon. Hinawakan ko ang kanyang braso at ginamit ang kanyang lakas para sa isang perpektong shoulder throw. Ang lalaki ay bumagsak sa makapal na karpet. Agad kong hinawakan ang kanyang braso. Pinilipit ito sa isang joint lock para hindi siya makagalaw. Nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Namutla ang bibig ni Corazon. Maging ang nga pulis at si Miguel ay hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Huy! Naalala pa pala ang katawan ko, sabi ko habang inaayos ang aking pahinga at tinitingnan ang paligid ng may malamig na mga mata. Pagkatapos kong magtrabaho bilang isang high school graduate, sumailalim ako sa lahat ng uri ng martial arts training para protektahan ang sarili ko at para sa mga misyon bilang escort. Tanging si General Reyes lang ang nakakaalam nito. Binibining Lina, talagang hindi ka naubusan ng sorpresa, sabi ni General Reyes. Agad na lumapit ang mga detective at dinakip si Rico. Nanginginig si Corazon, hindi makapaniwala na ang kanyang huling alas ay nasira sa isang iglap. Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking nagusot na bestida,
at tiningnan ang nakaluhot na si Corazon. Ginang Corazon, noong tinawag mo akong kahihiyan na high school graduate, nalungkot ako, pero hindi para sa sarili ko. Nalungkot ako dahil nawala sa iyo ang pinakamahalagang bagay para sa isang tao, ang kakayahang kumilatis ng kapwa. Manahimik ka. Anong martial arts? Karahasan iyan. Barbaryo. Talagang ngang mababa ang pinanggalingan mo. Sigaw ni Corazon, hindi matanggap ang pagkatalo. Ngunit wala nang sumang-ayon sa kanya. Maging ang makamag-anak na kanina ay sunod-sunuran sa kanya ay tinitingnan na siya ngayon ng may pagkamuhi. Mommy, tama na po. Sabi ni Isabel na may nanginginig ng gabinti. Pinrotektahan tayo ni Atelina. Iniligtas niya ang lahat sa bulwagang ito mula sa baliw na ipinadala mo. Nahihiya akong isipin na naging ina kita. Isabel, pati ba ikaw? Ipakakanulo mo ako. Para kanino ko ba ginawa ang lahat ng ito? Huwag mong sabihin gumawa kang krimen para sa akin. Ginawa mo iyan para protektahan ang iyong luho at pride. Umaling-awngaw ang sigaw ni Isabel. Sa sandaling iyon, may natanggap akong bagong ulat mula sa aking earpiece. Anonymous unit, simulan na ang paghahanap. Nahanap na ang listahan ng mga offshore accounts at records ng illegal drug transactions. Binibining Lina, mas malalim pa ito kaysa sa inaasahan natin. Tumango ako at nagsalita ng may malinaw na boses sa lahat ng pulis. Makinig ang lahat, may opisyal na utos mula sa PNP. Ang wedding reception na ito ay pansamantalang gagawing investigation headquarters. Paumanhin sa abala, pero manatili po kayo hanggang matapos ang interogasyon. Anong pinagsasabi mo? Ang boses ni Corazon ay hindi na pinansin. Ang hepengang pulisya ay sumaludo sa akin. Naintindihan po, susunod kami sa utos ni Consultant Cruz. Consultant? Consultant? Siga ni Corazon na may desperasyon. Ginang Corazon, totoo hindi ako nakapagtapos ng high school. Pero pagkatapos nun, kumuha ako ng doktorate sa Law at Information Engineering sa pamamagitan ng distance learning sa isang universidad sa ibang bansa. Maaring hindi ito kasama sa edukasyon na kinikilala ninyo, pero ngayon, ako ang konsultan na namamahala sa cyber compliance ng buong PNP. Ang aking tunay na pagkatao ay tuluyan ng nabunyag. Sa wakas ay naunawaan ni Corazon na ang taong minamaliit niya at tinatapak-tapakan ay may kapangyarihang itapon siya sa pinakamalalim na hukay. Ngunit ang kanyang takot ay lalo pang lumala. Isang ulat ang dumating na ang taong pinakakinatatakutan niya ay kararating lang sa entrance ng hotel. Impossible. Darating siya? Ang mukha ni Corazon ay napuno ng pinakamatinding takot. Muling bumukas ang mabigat na pinto. Nang makita niya kung sino ang pumasok, isang maikling sigaw ang kumawala sa bibig ni Corazon. Ang dumating ay isang matandang lalaki na nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, punong ng dignidad. Ang kanyang matalas na tingin ay nagpatindik ng balahibo ang lahat. Kakuya. Nanginginig ang boses ni Corazon. Ang dumating ay ang pinunoong pamilyang De Leon, si Don Alejandro, ang kanyang nakatatandang kapatid. Siya ang kanyang huling pag-asa. Kuya, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kuya. Gumapang si Corazon sa paanan ni Don Alejandro. Ang babaeng ito, si Lina Cruz, dinudungisan niya ang pangalan ng pamilya De Leon. Nakikipagsapwatan siya sa pulisya para pagbintangan ako. Kuya, sabihin mo kay General Reyes na isang pagkakamali lang ito. Ngunit tiningnan lamang ni Don Alejandro ang kanyang kapatid na parang isang basurang nakakalat sa daan. Corazon, itigil mo na iyang nakakahiyang pag-arte mo. Po? Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Nakisangkot ka sa pagnanakaw ng asawa mo at ipinadaloy ang pera sa mga kriminal. Idinungis mo ang pangalan ng De Leon ng ganito, at wala kang pakialam. Hindi. Kailangan kong pera para mapanatili ang dangangang pamilya. At akala ko, binura na ng babaeng iyon ang ebidensya. Biglang tinakpan ni Corazon ang kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Iyon ay isang pag-amin na alam niya ang krimen ng kanyang asawa at sinubukan itong pagtakpan. Huminga ng malalim si Don Alejandro at nilapitan ako. Muling nagulat ang lahat. Ang kilalang mahigpit na pinuno nga De Leon ay yumuko ng 90 degrees sa harap ko. Binibining Lina Cruz. Sa ngalan ng aming pamilya, humihingi akong paumanhin sa hindi masukat na kabastusan na ginawa sa iyo. Salamat sa iyong habak, napanatili ang pangalan ng De Leon hanggang ngayon, ngunit ang hangal kong kapatid ay sinuklian ka ang masama. Patawat. Ano? Ang sinasabi mo, kuya? Bakit? Bakit kayo muyuko sa babaeng ito na high school graduate lang? Sumigaw si Corazon. Manahimik ka, Corazon. Wala kang alam. Hindi mo alam kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ni Binibining Lina para pagtakpan ang kasalanan ng asawa mo. Kung gugustuhin niya, 10 taon na sanang nawala ang pamilya De Leon.
Napaurong si Corazon sa sigaw ni Don Alejandro. Corazon, lagi mong isinusulat sa akin ang tungkol sa edukasyon at tamang asal. Ngunit ang tunay na edukasyon ay hindi tungkol sa mga diploma. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sakit ng iba, pagtanaw ng utang na loob, at pagdidisiplina sa sarili. Wala kani isa man sama iyon? Kinuha ni Don Alejandro ang isang dokumento. Ito ang desisyon ng konseho ng pamilya. Corazon, tinatanggal ka na namin sa talaan ng pamilya De Leon. Hindi ka na namin tutulungan sa anumang kaso na iyong haharapin. Hindi, kasinungalingan iyan. At lahat ng iyong mga nakatagong yaman ay ibabalik sa gobyerno o ibibigay bilang bayad pinsala. Wala ka nang natira. Nawala ang liwanag sa mamata ni Corazon. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ang pangalan ng pamilya. Ang yaman ay gumuho. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan niya ako at sinabing, Lina, natutuwa ka, hindi ba? Sinasabi mo sa isip mo, buti nga sa kanya. Hindi, Ginang Corazon. Hindi ako natutuwa. Nalulungkot ako. Nalulungkot? Anong nakakalungkot sa pagkatalo ko sa paningin mo? Nalulungkot ako dahil hanggang sa huli, hindi mo naisip ang kaligayahan ni Miguel at Isabel. Ang baluktot mong puso na ginamit ang kanilang kasal para pagtakpan ang iyong kasalanan ang nagdala sa iyo sa sitwasyong ito. Tumingin ako kina Miguel at Isabel. Makahawak kamay sila, umiyak habang pinapanot ang lahat. Ngunit hindi pa doon natatapos ang paghihirap ni Corazon. Tumingin si General Reyes sa kanyang relo at sinabing, oras na. Consultant Cruz, tapos na ba ang analisis ng huling ebidensya? Tumanggo ako. Opo, katatapos lang. Huling ebidensya? Mayroon pa? Tanong ni Corazon. Sa sandaling iyon, isang video ang lumabas sa malaking screen ng bulwagan. Ito ay isang lihim na recording na akala ni Corazon ay walang sinumang makakakita. Ang mukha ni Corazon ay naging kulay lupa. Ang kanyang takot ay naging purong pagkasindak sa pagkawasak. Nakarecord doon ang isang mas masamang katotohanan na sisira sa Pundasyon Nega Karangalan Nega Pamilya de Leon. Nang ipakita ang video sa malaking screen, bumalot ang nakabibinging katahimikan. Ang video ay kuha isang buwan na ang nakalipas sa isang pribadong silid ng isang mamahaling restaurant. Hindi ito kuha ng security camera, kundi isang hidden camera. Ngunit malinaw ang mga mukha ng mga tao. Si Corazon si Rico, at isang lalaking may malaking tattoo sa leg, na halatang taga, Underworld. Sa video, ang ekspresyon ni Corazon ay malamig at kalkulado, kabaliktaran ng kanyang takot ngayon, magaling, Rico. Si Miguel ay kumagat sa pain na inihanda natin isang asawang pulis. Dahil malakas ang kanyang sense of justice, magbubulag-bulagan iyan sa maliliit na kasalanan. Kung lumalaman, pwede natin siyang gawing scapegoat, sabi ni Corazon sa video. Kawawa si Isabel, pero para sa kapakanan ng pamilya, papayak din iyon. Kung makakakuha tayo ng paraan para makakuha ng impormasyon mula sa loop ng pulisya, magiging maayos na ang negosyo ninyo. Kapalit nito, 30% ang sa akin. Kung hindi, kalimutan na natin ang usapang ito. Sa video, elegantang uminom ng wine si Corazon habang ipinagbibili ang kinabukasan ng kanyang anak at manugang. Isang ungol ang kumawala sa bibig ni Miguel. Hindi lang siya ipinakanulo, kundi ginamit pa bilang panakipbutas sa isang krimen. Si Isabel naman ay napaluhot sa sahig, humahagulgol, Mommy, hindi lang ako, pati si Miguel. Plinano mo kaming gipagbili mula pa sa simula. Hindi totoo iyan, pagkaiyan, gawa-gawa lang AI, ikaw ang gumawa niyan, Lina, para siraan ako. Sigaw ni Corazon, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ginang Corazon, tulad ng sinabi ko kanina, isa akong cybersecurity expert, sabi ko, ang video na ito ay napatunayan ng hindi pagkaang PNP. At ang may-ari nga restaurant ay nagpatoto na rin kung sino ang nakasama mo sa araw na iyon. Ang katotohanang itinatago mo ay hindi kayang pagtakpan ng pekeng edukasyon o pangalan ng pamilya. Sa huling bahagi ng video, may mas mahalagang eksena. Pumirma si Corazon sa isang dokumento at ibinigay ito sa lalaking may tattoo. Iyan ay isang kontrata na naglilipat ng bahagi ng ancestral land ng mga De Leon sa isang front company ng isang crime syndicate. Ginang Corazon, hindi mo lang itinago ang ninakaw na pera ng iyong asawa. Ipinagbili mo rin ang yaman ng De Leon para gawing base ng money laundering. Ito ba ang karangalan na ipinaglalaban mo? Nakagulo ang mga kamag-anak. Ano? Ipinagbili niya ang lupang pamana sa mga kriminal. Hindi lang siya kahihiyan, isa siyang traidor. Ang mga panlalait ay bumuhos kay Corazon. Ang mataong kanina ay minamalit ako ay tinatawag na siyang peste sa pamilya. Hindi, gusto ko lang ibalik ang dati naming pamumuhay. Mula nang mamatay siya, binamaliit na akong lahat. Bilang asawang De Leon, hindi ako pwedeng matalo.
Ang kanyang nga salita ay isa na lamang makasariling pagdadahilan. Ginang Corazon. O dapat sabihin, Corazon de Leon, sabi ni Miguel. Wala nang luha sa kanyang mamata. Napalitan na ito ng malamig at matatak na tingin ng isang pulis. Minamalit ninyo ang kapatid ko dahil hindi siya nakapagtapos. Ngayon, malinaw na sa lahat kung sino ang kahiyahiya. Tinanggal ni Miguel ang butonyeres sa kanyang dibdib at itinapon ito. Isinakripisyo ni ate ang kanyang buhay para palakihin ako. Sa pamamagitan ng duguan niyang pagsisikap, natutunan niyang protektahan ang bansa. Ang pinoprotektahan niya ay hindi yaman o pangalan ng pamilya, kundi ang pusong ng tao at ang batas. Ang isang tulad ninyo na tumitingin sa tao bilang kasangkapan ay walang karapatang banggitin man lang ang pangalan niya. Miguel, pakiusap, alang-alang kay Isabel, patawarin mo ako. Kung makukulong ako, masisira rin ang buhay niya. Trabaho mong protektahan ang matao, hindi ba? Nakmakaawa si Corazon, ngunit ang mismong kamay na iyon ay inalis ni Isabel. Mumi, tama na. Hindi ko ipagkakanulo si Miguel para protektahan ka. Ang unang trabaho ko bilang asawa ng pulis ay tiyaking haharapin mo ang hustisya. Napahagulgol si Corazon sa sinabi ng anak, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nakagulo ang nga detective. Ano iyon? May mga kahina-hinalang sasakyan sa basement parking. Sabi ni General Reyes sa kanyang earpiece. Binibaning Lina, masamang balita. Mukhang ang crime syndicate ay dumating para patahimikin si Corazon. Ang tensyon ay bumalot sa bulwagan. Ang paghihiganti ay nauwi sa isang madugong insidente. Miguel, dalhin mo si Isabel sa kabilang kwarto. Hepe, gabayan ang mabisita. Agad akong nakutos. Ang mukha na kapatid na high school graduate ay nawala. Napalitan ito ng matalas na anyo ni Consultant Cruz. Ngunit si Corazon ay tumatawa sa gitna ng kaguluhan. Hahaha, mabuti nga, mamatay na kayong lahat na nagtaksil sa akin. Ang kanyang kabaliwan ay nag-aanyaya ng pinakamasamang sitwasyon. Ang lahat ng labasan ay isinara. 3 kahina-hinalang fan ang pumasok sa basement parking. Ang mga security guard ay nasugatan. May posibilidad na may dala silang armas, sabi sa radyo ng mga pulis. Ang marangyang bulwagan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mabisitang kanina ay mapagmataas ay nagpapanik na ngayon. Ang tanging tumatawa ay si Corazon. Hahaha, hali kayo, patahimikin ninyo silang lahat. Pati si Isabel na nagtaksil, ang mayabang kong kapatid, at lalo na ang babaeng ito na high school graduate. Akala niya, dumating ang nga kriminal para iligtas siya. Ginang Corazon, magising kayo. Hindi sila dumating para iligtas kayo. Dumating sila para patahimikin kayo. Sabi ko, para sa kanila. Ang pag-amin ninyo sa lugar na ito na puno ng matataas na opisyal ng pulisya ay isang malaking banta. Dumating sila para burahin ka. Hindi totoo, makapat na kami. Para sa mga kriminal, ang kontrata ay isang piraso lang papel. Isa ka ng defective product na kailangang itapon. Sa aking mga salita, tumigil ang tawa ni Corazon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata, hindi. Tulungan ninyo ako, Lina. Diba't isa kang mahalagang tao sa pulisya? May obligasyon kang protektahan ako. Nakmakaawa siya sa aking paanan. Patawat na. Kalimutan na natin ang lahat. Magaling ka. Henyo ka. Ako ang may kasalanan. Iligtas mo ako sa kanila. Ang kanyang itsura ay kasuklam-suklam. Ang babaeng minaliit ang mawalang pinag-aralan at ginamit ang kapangyarihan ay nakmamakaawa ngayon para sa kanyang buhay sa babaeng iyon. Ginang Corazon, hindi ako pulis. Isa akong konsultan ng estado. Ang tungkulin ko ay protektahan ang bansa at ang mainosenteng mamamayan. Ang isang taong tulad mo na ipinagkanulo ang bansa at pamilya para sa sariling kapakanan ay may napakababang prioridad. Ibig sabihin, pababayaan mo ako. Hindi kita pababayaan. Hahayaan kitang harapin ang batas. Sinabi ko iyon at nagsimulang mag-type sa aking tablet. Ang security camera ng hotel ay lumabas sa screen. Sa basement, pinipilit buksan ng malalaking nakamaskara ang pinto ng elevator. Konsultant, binuksan nila ang elevator. Umakyat din sila sa emergency stairs. Siga ni Miguel. Kalma lang, Miguel. Ang target nila ay si Corazon at ang data. Pero ang sistema NG Hotel na ito ay nasa ilalim na NG aking kontrol. Nag-swipe ako sa screen. Ina-activate ko ang Phase 4 security. Lahat ng elevator, hihinto. Lahat ng fire shutter, isasara. Isang malakas na tunog ang umaling-aungaw. Sa video, makikita ang malalaki na natataranta. Isasara ko rin ang signal, para hindi sila makatawag sa labas.
General Reyes, handa na ba ang SWAT team? Handa na. Nakapalibot na sila sa lahat ng labasan, sagot ng general. Ang makalaban ay natrap sa isang digital na kulungan na ginawa ko. Ngunit biglang nag-blackout ang isang kamera. Konsultan. Sinira nila ang power panel sa unang palapag. May ilang segundong blackout bago gumana ang backup power. Nabalot ng dilim ang bulwagan. Tanging ang pulang ilaw ng emergency light ang nagbibigay liwanag. Sa gitna ng sigawan, may narinig akong isang maliit na tunog ng metal. Diyan ka lang. Humagbang ako sa dilim. Sa likod ni Corazon, may isang ganino sa kurtina. Isang gasasin na kanina pa pala nagtatago. Corazon, huwag kang gagalaw. Kasabay ng aking siga, isang kislap ang lumitaw sa dilim. Ang huling yuktong paghihiganti ay magsisimula na. At sa sandaling iyon, ang gagawin ni Miguel ay yayanig sa pusong lahat. Sa dilim, sumugot ang anino. Iwinawasiwas ang isang makintap na patalim patungo kay Corazon. Patahimikin ka na, sigaw ng lalaki. Hindi makagalaw si Corazon, naghihintay na lang sa kanyang kamatayan. Momi Corazon. Sa sandaling iyon, si Miguel ang sumugot. Hinarangan niya si Corazon. Ang patalim ay dumaplis sa braso ni Miguel, at tumalsik ang dugo sa kanyang puting tuksedo. Miguel, sigaw ni Isabel. Tigil. Sigaw ko at itinutok ang isang malakas na flashlight sa mukha ng lalaki. Habang nasisilaw siya, hinawakan ko ang kanyang kamay, pinilipit ito, at ibinagsak siya sa sahig. Tinamaan ko ang isang pressure point sa kanyang lik at nawalan siya ng malay. Miguel, tingnan ko ang sugat mo. Okay lang ate, galos lang. Tiningnan ni Miguel si Corazon. Ang biyenang nagtangkang pumatay sa kanya ngunit pinrotektahan niya. Nanginginig si Corazon, hindi makapaniwala. Bumalik ang ilaw. Ang mga kriminal ay nahuli na. Sa katahimikan, tiningnan ako ni Corazon. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Matapos kitang tawaging basura at apihin ng ganito? Ginang Corazon, hindi ikaw ang iniligtas ko. Pinrotektahan ko ang biyenan na mahalaga sa kapatid ko, at ang mainosenteng tao rito. At saka, marami ka pang kasalanang dapat pagbayaran sa batas. Minamaliit mo pa rin ako, ano? Sige na. Tapos na rin naman ako. Pero hayaan mong sabihin ko ito. Anong alam mo sa buhay ko? Ikaw na high school graduate lang? Kahit sa huling sandali, ginamit niya pa rin ang salitang iyon para maliitin ako. Momi Corazon, tama na po, sabi ni Miguel na may mabigat na boses. Kanina pa ninyo sinasabi na kahihiyan si ate dahil hindi siya nakapagtapos. Pero hindi ninyo alam ang totoong dahilan. Miguel, tama na, sabi ko. Hindi, ate. Ngayon, kailangan niyang malaman ang pinakamalaking katotohanan. Momi Corazon, hindi isinakripisyo ni ate ang pag-aral para sa akin. Ibig kong sabihin, isa iyon sa magadahilan, pero hindi iyon ang pinakamalaki. Nung 15 anyos si ate, bago siya magtapos ng high school, nakatanggap siya ng isang special scholarship offer mula sa Department of Education, PNP, at Office of the President. Dahil sa kanyang pambihirang talento sa matematika at information processing, pinasiyahan na hindi na niya kailangang dumaan sa normal na sistema ng edukasyon. Sa halip, inilagay siya sa isang special research facility kung saan siya ang nagtuturo sa mga eksperto. Hindi siya nakapagtapos dahil hindi siya kayang sukatin ng sistema ng edukasyon ng bansang ito. Ang bulwagan ay napuno ng pinakamatinding pakabigla. Ang kahulugan ng high school graduate ay biglang nagbago mula sa pagiging hamak tungo sa pagiging isang henyo na hindi masukat. Hindi, parang kwento lang sa comics iyan. Imposible. Possible po. Ang encryption technology ng national ID na gamit ninyo, ang security system ng bangko na pinagkakatiwalaan ninyo, ang core algorithm niyan ay isinulat ni ate nung 15 anyos pa lang siya. Ang kapatid kong tinawag ninyong basura ay isa sa mga lumikha ng digital infrastructure ng bansang ito. Ang yumaong asawa ninyo na ipinagmamalaki ninyo ay gumagamit lamang ng sistemang ginawa ni ate. Ibig sabihin, ang pamilya de Leon ay nakikinabang lamang sa talinong nilikha ni ate. Tuluyan nang nawala ang kulay sa mukha ni Corazon. Ang taong inatake niya gamit ang salitang high school graduate ay ang pinakmulan pa lang ng lahat ng kanyang pribilehiyo. Isang kakaibang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan at yumuko siya sa sahig, na parang hindi na kinaya ng kanyang isipan ang bigat ng katotohanan. Ngunit may huling pasabog pa si Miguel. At Momi Corazon, ito na ang huli. Nung sinabi ninyong kahihiyan si ate, handa siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para burahin ang isang bahagi ng inyong nakaraan. Ang krimen na ginawa ninyo bago ninyo isinilang si Isabel. Huwag mong sabihin iyan, sumigaw si Corazon, tinatakpan ang kanyang ngatainga.
Ang paghihiganti ay papasok na sa pinakamadilim na sikreto ni Corazon, ang sikretong pinakmulan ng lahat ng kaguluhan. Huwag mong sabihin iyan. Ang sigaw ni Corazon ay umaling-aungaw sa tahimik na bulwagan. Mommy Corazon, ang karangalan ng pamilya de Leon na pilit ninyong pinoprotektahan ay isang kastilyong buhangin lang mula pa sa simula, sabi ni Miguel. 30 taon na ang nakalipas, bago ka pumasok sa pamilya de Leon. Ano ka ba? Miyembro kang isang malaking sindikato ng Malengrabber. Ginamit mo ang nga pekeng dokumento para agawin ang lupa ng mga tao at itulak sila sa pagpapakamatay. Isa ka sa mga salarin. Nagkagulo ang bulwagan. Ang mapulis ay nakatinginan, nagulat. Ang maalamat na unsolved case na iyon. Hindi totoo iyan. Ako ay anak ng isang marangal na pamilya. Ang tunay na anak ng pamilyang iyon ay namatay sa kahina-hinalang paraan sa ibang bansa matapos mong nakawin ang kanyang pagkatao, ang edukasyon mo, ang pangalan mo, lahat ay ninakaw mo. Hindi ka lang high school graduate, ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na nakapagsalita si Corazon. Nung una, nang malaman ko ang lahat sa database, hindi ako makapaniwala. Ang inangang mapapangasawa ni Miguel ay isang kilalang kriminal. Itinago ko ang katotohanan para protektahan si Miguel at dahil naniniwala akong walang kasalanan si Isabel. Kung namuhay lang sana siya ng tahimik, handa akong manahimik habang buhay. Kumusta ka na, Ginang Corazon de Leon? O dapat sabihin kong, Reyna ngang pamemeke, kilala bilang Aling Coring. Sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa kanyang tunay na pangalan. Nanigas si Corazon, na ngayon ay si Coring. Noong minamaliit mo ako, binigyan kita ng pagkakataon na alalahanin ang tunay mong pagkatao, pero nalunod ka sa iyong pagkang posisyon. Ang iyong pagmamataas ay galing sa ninakaw na buhay. Ang aking makamay na nagtrabaho sa putik at ang iyong makamay na nabuhay sa dugo ng iba, sino sa atin ang tunay na marumi? Nagsimulang punasan ni Coring ang kanyang nakamay na parang may hindi makitang dumi. Sa sandaling iyon, isang taong naka-wheelchair ang lumapit, ang tunay na patriarka ang pamilya de Leon, ang lolo ni Isabel. Lolo, sigaw ni Isabel. Coring, noong pumasok ka sa aming pamilya, may hinala na ako. Ngunit dahil ibinigay mo sa amin si Isabel, nanahimik ako. Pero ang insultuhin ang kapatid ngang, asawa ngang aking apo at makipagsabwatan sa mga kriminal. Wala ka ng halaga para mabuhay. Ang salita ng matanda ay parang isang hatol ng kamatayan. Inilabas niya ang isang lumang kwaderno. Ito ang confession ng aking anak bago siya mamatay. Nakasulat dito kung paano mo siya tinakot para sumali sa iyong krimen. Consultant Cruz. Ibinibigay ko ito sa iyo bilang ebidensya. Tinatanggap ko po. Ngayon, kumpleto na ang puzzle. Ang huling panangga ni Coring ay gumuho na rin. Hindi. Bitawan ninyo ako. Asawa ako ng De Leon. Huwag ninyong hayaan na ang isang high school graduate ang magpasya sa buhay ko. Sigaw ni Coring habang dinadakip ng mapulis. Ang kanyang mamahaling kwintas ay naputol at kumalat ang mga perlas sa sahig, isang simbolo ngang pagguho ngang pekeng buhay. Binibining Lina, patawat, sabi ngang matanda. Patawarin mo ang aming pamilya sa paghusga sa iyo gamit ang sukatang iyon. Tumingin ako kina Miguel at Isabel. Naintindihan ko po, ang kanilang kasal ay maaring nasira, ngunit ngayon ay may pagkakataon silang itayo itong muli sa pundasyon ng katotohanan. Halika na, Aling Coring, tapos na ang iyong palabas. Nang sabihin ko iyon, pumasok ang maoperatiba na may dalang arrest warrant, ngunit bago siya isakay sa sasakyan, lumingon si Coring at ngumiti ng nakatakot. Lina, akala mo nanalo ka na, pero hindi mo pa alam ang totoong dahilan kung bakit naging pulis ang kapatid mo. Ang huling salita ni Coring ay tumusok sa aking puso. Ang dahilan kung bakit naging pulis si Miguel. Hindi ba't dahil lumaki siyang tinitingala ako? Hahaha, may sasabihin ako sa iyong magandang bagay. Pati na rin ang totoong dahilan kung bakit ka kinuhang gobyerno noong 15 anyos ka. Ang tawa ni Coring ay nawala sa pasilyo. Hindi ko magawang tingnan ang mukha ni Miguel. Sa dulo ng pahihiganti. Isang bagong duda ang nagsimula, isang dudang yayanik sa aking sariling nakaraan. Ang tawa ni Coring ay nawala, ngunit ang kanyang masalita ay nanatili sa aking isipan. Ang totoong dahilan. Ate, boses ni Miguel. Itinaas ko ang aking ulo. Ang kanyang mamata ay hindi puno ng kalungkutan, kundi ngang pagmamalaki. Huwag kang maniwala sa huling salita ang demonyong iyon. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang totoong dahilan kung bakit ako naging pulis. Humakbang si Miguel. Gusto niyang palabasin na hostage mo ako. Na inilagay ako ang gobyerno sa pulisya para kontrolin ka, pero ang katotohanan ay kabaliktaran. Inilabas ni Miguel hindi ang kanyang police ID, kundi isang itim na card. Nanlaki ang mamata ni General Reyes.
Iyan ay mula sa Presidential Security Group. Miguel, ikaw ba? Opo, General. Hindi ako isang ordinaryong detective. Isa akong ahente na sinanay para protektahan mula sa anino ang pinakamalaking yaman ng bansa ang aking kapatid na si Lina Cruz. Ano? Ate, nung kinuha kang gobyerno, nangako silang poprotektahan ka habang buhay. Pero nun, walang sinuman sa pulisya ang kayang magbigay ng perpektong proteksyon sa iyo. Kaya pinili ng gobyerno ang pinakakatiwalaang tao para maging bantay mo. At ako iyon. Habang nagtatrabaho ka, ako ay nasa ibang pasilidad, sumasailalim sa training para protektahan ka. Naging pulis ako hindi dahil sa utos ng gobyerno, kundi dahil sa sarili kong desisyon na protektahan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang bulungan sa bulwagan ay naging paganga. Ang totoong dahilan ay hindi isang pakanan gobyerno. Pinili ko ang landas na ito dahil ipinakita mo sa akin ang isang mundong karapat dapat protektahan. Ate, ikaw ang aking bayani. Ang mga salita ni Miguel ay tumagos sa aking puso. Akala ko, ako ang nagpoprotekta sa kanya. Ngunit siya rin pala ay inilaan ang kanyang buhay para protektahan ako. Diyos ko, ganoong kwento pala ang nasa likod nilang dalawa, bulong ng lolo ni Isabel. Ang masalita ni Corazon tungkol sa edukasyon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano iyon kababaw. Tiningnan niya ang lahat ng kamag-anak, makinig kayo. Si Binibining Lina Cruz ay hindi lang yaman ng bansa, kundi ang pinakamalaking tagapagligtas ng pamilyang ito. Mula ngayon, siya ang magiging Supreme Consultant ng Pamilya de Leon. Lahat ng kamag-anak ay yumuko ng malalim. Patawat po, nabula kami. Ang pinakamatamis na pahiganti ay ng masaksihan ni Coring, habang isinasakay sa patrol car, ang lahat ng ito sa monitor. Ang kapatid na akala niyang hostage ay ang kanyang pinakamatibay na bantay. Ang pamilyang pinilit niyang pasukin ay yumuyuko na ngayon sa babaeng kanyang inapi. Ah, sumigaw si Coring. Ngunit walang nakarinig. Siya ay gumuho kasama ng kanyang pekeng imperyo. Ate, nasira man ang kasal, pero pakiramdam ko, ngayon lang tayo naging tunay na pamilya, sabi ni Miguel. Ngumiti si Isabel sa akin. Ate Lina, gusto kong maging kasing lakas at kasing bait mo. Ang high school graduate na iyan ikaw ang aming karangalan. Salamat sa inyong dalawa. Sa wakas, nakangiti na ako mula sa puso. Ang salitang high school graduate ay hindi na isang tanikala, kundi isang nagniningning na medalya. Ngunit may isa pang sorpresa. Lumapit si General Reyes na may dalang isang telegrama. Lina, para sa iyo. Galing sa kanila. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, bumuhos ang aking mga luha. Ito ay isang mensahe mula sa isang taong akala ko ay matagal nang wala ang aking mga magulang. Ang sobre ay lumangunit maingat na iningatan. Ang pangalan ng aking ama at ina. Itay, Inay, Lina, ang aksidenteng iyon ay hindi basta aksidente. Ang iyong ama ay isa sa aking matauhan sa isang top secret mission. Natuklasan niya ang isang international crime syndicate at tinarget siya. Bago sila mamatay, ipinakatiwala nila sa amin ang isang hiling. Na protektahan kayo, lalo na ikaw, at bigyan ka ang pagkakataong gamitin ang iyong talento para sa kapayapaan. Ang telegramang ito ay pinagkatiwala nila sa amin para ibigay sa iyo sa araw na ikakasal si Miguel. Binuksan ko ang sobre. Nakasulat doon sa sulat kamay ng aking mga magulang. Mahal naming Lina at Miguel. Kung binabasa ninyo ito, marahil ay wala na kami sa tabi ninyo. Lina, patawad kung ipinaubaya namin sa iyo si Miguel. Alam naming isasakripisyo mo ang lahat para sa kanya. Ngunit huwag mong kalimutan, anuman ang landas na iyong tahakin, ang talino at pusong ipinamana namin sa iyo ay isang yaman na hindi mananakaw ni numan. Kahit walang diploma, ikaw ang aming karangalan at ang liwanag ng bansang ito. Salamat sa pagpapalaki kay Miguel. Miguel, binabati ka namin. Maging masaya kayo at ipagpatuloy ang paniniwala sa inyong hustisya. Niyakap ko ang sulat at umiyak na parang bata. Ang 20 taon ng pag-isa, ng pagtitiis, ng pakikipaglaban sa dilim lahat ay pinawi ang mga salita ang aking mga magulang. Lahat ng tinik sa aking puso ay natunaw. Niyakap ako ni Miguel, at sabay kaming umiyak. Pagkatapos nun, mabilis na nalutas ang kaso. Si Coring ay nahatulan sa habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang nayaman ay ibinalik sa mga biktima. Sina Miguel at Isabel, sa tulong ng lolo ni Isabel, ay muling nagpakasal sa isang simple ngunit masayang seremonya. Ako, nagpatuloy ako bilang isang high school graduate na system consultant. Paminsan-minsan, tinutukso ako ngang makasamahan ko, ngunit tinatawanan ko na lang iyon. Dahil alam nila na sa isang pindot ko lang sa keyboard, ligtas sila. Isang araw, dinalaw namin ang puntot ng aming mga magulang. Itay, Inay, okay na po si Miguel. At ako,
Mukhang natakpuan ko na rin ang sarili kong kaligayahan. Tumingala ako sa langit. Ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat ng diploma, kundi ngang isang matatak na puso na nagmamahal at nagpoprotekta. Atelina, turuan mo naman akong magluto ng masarap na apple pie. Kahit wala kang pinag-aralan, ang iyong makaalaman sa buhay ang pinakamagaling na libro para sa akin, sabi ni Isabel na nakangiti. Oo naman, pero mahigpit akong guro, ha? Nagtawanan kami at nagsimulang maglakad patungo sa isang bagong kinabukasan. Dala-dala ang aking pagiging high school graduate, ngunit may pagmamalaki at kaligayahan. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto.